Salamat kalihim Jesse Robredo. Marhay na aga sa Indugabos. Hanggang ngayon, hindi pa nadadagdagan yung bicol ko. Pasensya na kayo. Pero masarap na nakabalik ko dito sa Naga. Dami ko naalalang magagandang alaala po dito. Lalo na yung sobrang pagod doon natin, pero pag nagawi sa lugar na makakamping simula, eh talaga naman nung nabubuhayan tayo, nawawala yung pagod. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Tingin ko lang po ang kalihim Prosi Alcalan, Agriculture, Mon Pahe ng Environment at Natural Resources at Hill de los Reyes ng Agrarian Reform. Nandito rin po si Commissioner Cesar Sarino ng People Power Commission, EDSA People Power Commission. Nabati na po si Governor Talyado, masipag na Governor ng Camarines Norte. Ating po pinagpipitagan ng Vice Mayor ng Naga City, yung magaling na Bordado, Gabi Bordado po. Kabatang kapatid ni Joaquin Bordado raw. Major General Roberto Pabustan, Commander 9th Infantry Division, Chief Superintendent Cecilio Calleja, Regional Director, Regional Office 5, mga membro po ng Sangguniang Panlunsod ng Naga, Liberal Party Provincial Council of Camarines Sur, Civil Society led by Abed Bercasio, People Power, People Volunteers of Camarines Sur, mga kasama po natin naglilingkod sa tambayan sa gobyerno, mga minamahal ko pong Nagueños. Marhay, binago na naman ito dito. Aldaw ba? Kanina ho, aga ngayon, marhay na Aldaw. Maaga pa yata yung para sa Aldaw. Nang makita ko po ang planong pagpapatayo ng isang obelisko sa bayang ito, sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government, hindi po ako nakatanggi na dumalo sa okasyon para pasimulan ito. Bukod sa alam nating ang nasa likod nito ay ang mahusay na pinuno ng Bicol na si kalihim Jesse Robredo, isa po itong pagkakataon para makasama ang magigiting at magigilaw na Nagueños. Alam po nyo, nung tayo po tumakbo, sinabi ko sa inyo, hiramin ko po si Jesse Robredo. At sa sobrang galing po nito, alam nyo dito sa Naga, pati po yung informal settler problem, halos natapos na. This yung first generation, ayos na po, yung second generation lang inaayos. Sa galing po niyang yan, gusto natin i-replicate sa buong Pilipinas. Meron po kasing hindi bababa sa 1.4 million families na nabibilang sa sektor ng informal settlers. At sa susunod naman po, inaasahan ko matatapos na ang plano kung paano nga natin isasaayos ang problema ng ating informal settler community. Kapag natapos po ang proyektong ito po sa obelisco naman, tiyak na mapapatingala dito ang bawat mapapadaan, motorista man o namamasyal lang. Dahil bukod sa isinisimbolong nito ang mayamang kasaysayan ng Naga, tampok din po dito ang mga pampublikong anunsyo ng mga proyekto at pangyayari sa inyong pong bayan. Ipinapaalala ng obeliskong ito ang kagitingang ipinamalas at patuloy na ipinamamalas ng mga Nagueños sa gisag ito sa tapang ng inyong lungsod na makipaglaban sa pananakop ng mga dayuhan hanggang sa pakikibakan ninyo sa diktadorya. Lalo pat nagsisilbing sentro ng oposisyon sa rehimeng Marcos sa buong Bicol ang Naga. Patunay ito na ang pakikipaglaban sa batas militar ay hindi lang naganap sa EDSA, hindi lamang ang EDSA Shrine o ang People Power Monument ang mga bantayog ng revolusyon ng 1986. Lumalampas sa Metro Manila ang kagitingan at dedikasyon ng ating mga kababayan na labanan ang katiwalian at pang-aabuso sa lipunan. At duman man po ang ilang taon, patuloy ninyong pinatutunayan ang inyong pakikisa sa pagtataguyod ng pagbabago sa bansa. Nang suportahan po ninyo ang inyong lingkod noong nakaraang halalan. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at pagtitiwala sa ating mandatong magdulot ng reforma.
Huwag po nating hayaang maulit muli ang mga madidilim na bahagi ng kasaysayan. Magsilbi sanang paalala ang obeliskong ito hindi lang sa mga Nagueños o sa mga Bicolano, kundi sa lahat ng mga Pilipino na ingatan ang ating pong kalayaan. Huwag nating baliwalain ang mga naging sakripisyo ng ating mga bayani. Sa pagtindig ng isang istrukturang sumasagisag sa kadakilaan at paninindigan ng mga Nagueños, mula rin nating binubuhay ang diwa ng pagkakaisang ipinamalas natin sa EDSA People Power Revolution. Sa ating mga reforma at sa maigting ninyong pakikisa, wala pong makakapigil sa ating tagumpay na pabaunan ng kapaki-pakinabang na bukas ang susunod na henerasyon. Gaya ng obeliskong itatayo dito, nakaturo ang direksyon ng ating bayan pataas. Sama-sama nating lampasan ang mga hamon at problema at isang bansa tayong humakbang paakyat sa mas mapayapa at mas masaganang bukas. At bago po ako magtapos, may mga nagsasabi, ano ba silbi ng demokrasya? Hindi naman po nakakain yan. Dito po gusto ko po ipabatid sa lahat. Formal na i-anunsyo ko na ho. Sa ating pong kapulisan at kasundaluhan, alam po nyo, may umiiral na problema. Sila rin po, marami sa kanilang hanay, hindi nabibilang doon sa mga taong masasabi nating metyak na tirahan. Ngayon po, ang inyong gobyerno ay talaga naman may mga reforma ng naisagawa. Kaya meron na po tayong kakayahan ngayon para magpatayo ng di bababa sa 20,000 tahanan para naman po sa ating mga nagsasakripisyong membro ng kasunduluhan at kapulisan. Ang kinaganda po nitong mga pamamahay nito, tinataya po kasi na ang gastusin nila tuwing buwan para sa kanilang tirahan na inuupahan ay mula 2,000 hanggang 5,000 piso kada buwan. Sa itatayo po mga bahay, mga 6 hanggang 8 buwan lang po yung maumpisan ang tirahan nito. Ang pangako po sa atin ng NHA, yung kanilang financing program, ay magbabayad na lang po ng 200 piso kada buwan para ariin na po yung bahay at lupa. Umpisa pa lang po yan. Sabi ko nga ho sa inyo, dito sa Naga, sa inyong pagtutulong, naiayos na po nyo yung kabuuan ng informal settler problem. Kaya naman po si Jess Robredo ang itinalaga nating hepe sa pagsasaayos ng problema ng informal settlers. 1.4 million pong pamilya ang tutulungan natin, mamadaliin natin, mailagay sila sa maayos. Maraming salamat po at tuloy-tuloy na po ang pag-angat natin.